Bro, kung may mali sa asawa mo, ikaw ba ang tagasisi or tagasagip? But sandali lang, kasi baka ito ang magbabago ng marriage mo. Mga kapatid, tandaan natin, ang pagiging husband ay hindi lang titulo, ito ay katawagan at responsibilidad mula sa Diyos. Sabi sa Biblia, ang lalaki ang ulo ng tahanan. Pero linawin natin, hindi ito pagiging boss. Ito ay pagiging leader na may pananagutan sa Diyos. At sa totoo lang, maraming lalaki ang lumaki na walang tamang halimbawa. Wasak na pamilya, walang tatay o maling ang modelo. Pero ang good news, sa Diyos pwede kang magsimula ulit. Kaya ngayon, pag-usapan natin, ano ba ang tunay na kingdom husband? Unang punto, pagiging ulo ng tahanan, responsible leadership. Okay? Ang ulo ng tahanan, hindi pagiging diktador, hindi ito pagiging abusado. Ito ay responsableng pamumuno sa ilalim ng Diyos. Kapag hanay ka sa Diyos, mas nagiging maayos ang pamilya. Pero kapag ikaw ang wala sa ayos, apektado ang buong tahanan. Simple lang. Kung saan ka nakatayo, doon pupunta ang pamilya mo. So paano ba ginagawa yan? 3 tungkulin ng isang kingdom husband bilang ulo ng tahanan. Unang tungkulin, savior, tagasagip, ang tunay na lalaki, marunong magsakripisyo. Hindi lang mahal kita sa salita, kundi pinili kita sa gawa. Gaya ni Kristo, ibinigay niya ang sarili niya para sa mahal niyang simbahan. Ganon din tayo sa asawa natin. Kung may mali sa asawa mo, hindi mo siya sisirain, aayusin mo siya, hindi ka tagasisi. Ikaw ang tagasagip. Yuki. Pangalawang tungkulin, sanctifier, tagapagpabanal. Ang asawa mo hindi ordinaryo. Hindi siya pang araw-araw lang. Set apart. Special siya. Parang plato sa silid kainan. Hindi ginagamit araw-araw, kundi para sa espesyal na okasyon. Ganun mo siya tratuhin. Tulungan mo siyang lumago spiritually, emotionally, at personally. Tandaan, kung paano mo siya tinatrato, ganun ka din niya tatratuhin. Pangatlong tungkulin, satisfier, kinakatagpo ang pangangailangan at inuunawa. Ang tunay na lalaki marunong umintindi. Hindi lang provider, kundi nagbibigay paglago at ginhawa. Ikaw ang thermostat ng bahay, o ikaw ang nagsiset ng atmosphere. Kung malamig ka, lalamig ang pamilya. Kung puno ka ng pagmamahal, iinit ang tahanan. O kung paano mo siya pahalagahan, ganun siya magiging version ng sarili niya. Ang lalaki dapat ang unang humahanay sa Diyos. Ito ang kaayusan ng Diyos, no? Una, Diyos. Pangalawa, Kristo. Pangatlo, husband, no? Kapang-apat, wife. Panglima, children. Kapag ikaw ay nakahanay, nagiging model ang pamilya mo ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Sa kabuuhan, ang kingdom husband ay tagapagligtas, nagsasakripisyo, tagapagbanal, ginagawang espesyal ang asawa, tagapagbigay kasiyahan, umuunawa at tumutugon sa pangangailangan. Ngayon ang tanong, bro, handa ka bang mag-step up? Okay, handa ka bang maging tunay na kingdom husband? Hindi bukas, hindi balang araw. Simulan mo ngayon. Sabihin mo sa sarili mo, okay, as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo'y mag-pray. Panginoon, tulungan mo kaming mga lalaki na maging tulad ni Kristo. No? Turuan mo kaming magmahal, magsakripisyo at pahalagahan ang aming mga asawa. Gawin mong ang aming tahanan ay larawan ng iyong pagmamahal. Amen. Follow for more real talk na makakapag-ayos ng buhay at pamilya. I-share mo din ito para matuto din ang friends mo